Nagsimula ang pelikula sa Kabul, Afghanistan. Ilang sundalong Amerikano na pinangungunahan ni Sergeant Benjamin Meyers ay naghahanda na ng kanilang mga armas at hinahanap nila ang isang top terrorist leader. Kalaunan ay natuklasan nila ang pinagtataguan ng mga terorista at tinalo ni Meyers ang isa sa kanila gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Kasunod ng mga utos ni Karp, pumunta sila sa ibang lokasyon at pinatay ang mga terorista doon. Pumasok si Meyers at ang kanyang squad sa silid ni Karp at nadatnan ang ilang babae doon. Tinanong nila sila tungkol kay Ahmad Mustafa ngunit wala silang nakuhang kahit na anong impormasyon. Sa pagkadismaya, nagpasya si Meyers na gumawa ng marahas na hakbang. Pinatayo nila ang isang babae at nabunyag na merong nakataling bomba sa kanya. Inagaw ni Meyers ang detonator at agad siyang dinala sa labas. Nahaharap siya ngayon sa isang mahirap na desisyon at nagbanta siyang papasabugin ang bomba kung hindi nila ibubunyag ang lokasyon ni Ahmad Mustafa. Kalaunan ay nagpahiwatig ang babae ng isang direksyon at trigger ang bomba na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Si Meyers at ang mga kapwa niya sundalo ay nagulat sa mga pangyayari. Pagkalipas ng 2 taon, isang dating sundalo mula sa New Orleans na nagngangalang Jack ay dumating sa Columbus, New Mexico kasama ang kanyang alagang kuneho. Ipinakilala ni Captain Ramon na si Jack sa lokal na pulisya dahil siya ang bagong dagdag sa kanilang homicide division. Pagkatapos, tinalakay ni Captain Ramon na ang mga tumataas na alalahanin at sinabing may mga bagong kriminal sa bayan na maaaring dating military professionals tulad ng Navy SEALs o Delta Force. Isang hindi kilalang tao ang namumuno sa kanila. Ang mga mersenaryong ito ay pinondohan at organisado at nagtatrabaho sila para sa isang drug lord. Ang kanilang koneksyon ay isang mailap na pinuno mula sa kanilang nakaraan at kung magpapatuloy ito, maaaring lumaki ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng briefing, ipinaalam ni Captain Ramon na kay Jack na kasama siya sa team ngunit kailangan niyang mag-adapt ng mabilis. Binigyang diin niya na ang pagpupulis dito ay naiiba sa New Orleans, ito ay tungkol sa pagtataguyod ng batas o pagkumpronta sa mga ilegal na tumatawid sa border. Ang Columbus ay isang mapanganib na bayan at kailangang mag-ingat ni Jack. Kalaunan sa araw na yon, bumisita siya sa bar ni Connie at nakakuha ng maraming atensyon. Ang waitress na si Lexi ay hiningi ang kanyang order na inumin at na-appreciate ang mga sinabi ni Jack. Ikinagalit ito ni Jed, isang sigang parokyano. Kinumpronta ni Jed si Jack na agad namang nagsisi sa kanyang mga sinabi nang itulak siya ng pulis dahilan para mawalan siya ng balanse. Bilang pagganti, inatake ng mga kaibigan ni Jed si Jack, ngunit ipinagtanggol ni Jack ang sarili at pinabagsak silang lahat bago umalis kasama ang kanyang kuneho. Nang gabing yun, pumunta si Jack sa kanyang silid at nagpahinga na sa higaan. Kinabukasan, nilapitan siya ni Ramona at sinabing hindi siya nasisiyahan sa nangyari sa bar. Sinabihan niya si Jack na kung patuloy siyang masasangkot sa gulo, kailangan niyang palitan siya ng iba. Sa sandaling yun, ipinakilala siya sa kanyang bagong partner na si Agent Billy McDonald. Humingi ng tawad si Jack kay Ramona at umalis na ang babaeng kapitan. Tila palakaibigan si Billy kay Jack at kinagabihan ay nagmaneho sila papunta sa bahay ni Billy. Nang makarating doon, ipinakilala si Jack sa partner ni Billy bago bumalik sa kanyang tinutuluyang hotel. Nang gabing yun, nagkaroon si Jack ng masamang panaginip tungkol sa kanyang nakaraan at kinausap ang kanyang kuneho para kumalma. Kinabukasan, habang sinusuri ni Jack ang mapa at mga detalye tungkol sa isang smuggler, dinala siya ni Billy sa border area. Nang hindi inaasahan, naganap ang isang shootout sa pagitan ng mga pulis at smuggler. Nakisali na rin si Jack upang protektahan si Billy at sinimulan nilang habulin ang mga kriminal gamit ang sasakyan. Nang makita nilang sinusubukang tumakas ng mga kriminal, hinarangan ni Jack ang kanilang sasakyan at sinunggaban ang isa sa mga masasamang tao. Gayunpaman, merong nakastrap na bomba sa kriminal, kaya inutusan ni Jack si Billy na tawagan ang bomb squad. Pagdating ng mga bomb expert, nahirapan silang patigilin ang device. Sumabog ito, at mula sa malayo, pinanood ni Karp at ng mga smuggler ang pagsabog. Lumalabas na ang mga smuggler na ito ay isang rebeldeng grupo ng militar na pinamamahalaan ni Benjamin Meyers, kasama si Karp bilang kanyang kanang kamay. Sa isang pagtitipon ng mga pulis, isang FBI agent ang nagbahagi ng secret info mula sa Quantico. Si Benjamin Meyers ang nasa likod ng mga ilegal na aktibidad at plano niyang palawakin pa ito. Bawat taon, mahigit 50,000 individual ang tumatawid sa border ng walang papeles na posibleng nagpupuslit ng mga droga.
Ang gagawin nilang strategy ay gumamit ng mga bomb specialist upang suriin ang mga papasok na tao dahil gumagamit si Meyers ng mga nakatagong C4 explosives. Si Meyers ay dating sundalo sa Afghanistan, ngunit ngayon ay sangkot sa kalakalan ng droga kasama ang isang mayamang negosyante. Hindi rin tiyak kung makakakuha sila ng mga bagong kagamitan o tulong mula sa National Guard. Dahil sa darating na eleksyon, naging mainit ang issue sa ngayon at tanging mga pulis lang ang mag-handle nito. Sa kanilang pagpapatuloy, nahanap nila ang mas marami pang smuggler. Biglang pinaharurot ni Billy ang sasakyan, na agad namang ikinagulat ng mga smuggler. Agad na tumalon palabas si Jack at sinimulan silang habulin. Nagawa niyang mahuli ang isa sa kanila ngunit tinutukan siya ng baril ng isa pang lalaki, at nang papatayin na siya, mabilis na nagpaputok si Jack at parehong napatay ang dalawang smuggler. Pagkatapos ng lahat ng ito, nadismaya na naman si Ramona sa ating bida. Hindi nagtagal, dumating ang isang journalist kasama ang mayor ng bayan at nagsagawa ng interview sa pulis. Habang pinapanood ang balita, lihim na ibinahagi ni Carp ang kinaroroonan ni Jack sa kanyang mga kaibigan sa bar. Nang gabing yun sa bar, humingi ng tawad si Jed kay Jack para sa kanilang hindi pagkakaunawaan noong isang araw. Binigyan ni Lexi ng inumin si Jack at ipinagmalaki ang tungkol sa naging papel niya sa paghuli sa mga smuggler. Gayunpaman, naputol din ang kasiyahan ni Lexi nang biglang pumasok si Ramona sa bar. Magkasama silang uminom, at nang tuluyan ng malasing si Ramona, nagpasya si Jack na samahan na siya palabas. Sa ibang lokasyon, ipinaalam ni Carp kay Meyers ang tungkol sa paparating na kargamento at ang kanilang diskarte upang panatilihin itong nakatago mula sa pulisya. Habang nasa daan, nakita ni Jack ang isang pamilya na nag-trigger sa isang alaala ng kanyang yumaong anak na babae. Samantala, sina Carp, Meyers, at kanilang mga kasamahan ay sumakay ng bus na may dalang mga kontrabando. Sa isang regular na inspection, naghinala ang isang pulis nang mapansin ang isang tato sa isa sa mga kamay ng smuggler. Pagkababa sa bus, agad itong iniulat ng opisyal sa police headquarters. Nang maalarma, inutusan ni Carp si Meyers na agad na kumilos. Sa pilitang pinapunta sa ibaba ni Meyers ang driver ng bus at iniwan siya sa border. Kinuha ng mga smuggler ang kanilang mga armas na humantong sa isang matinding shootout sa pagitan nila at ng mga pulis. Nakatanggap sina Jack at Billy ng distress call tungkol sa sitwasyon at nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Kalaunan, nagawa nilang mapaliit ang distansya sa pagitan nila at ng mga kriminal. Gayunpaman, nang malapit na nila silang makorner, nakita ni Meyers ang sasakyan ng mga pulis sa unahan at mabilis na binago ang direksyon ng bus. Mula sa isang malapit na tulay, pinaputukan ni Jack ang sinasakyang bus ni Meyers, ngunit nagawang iwasan ng kriminal ang mga putok ng baril. Pinabilis nila ang ninakaw na bus at bumangga sa isang pader sa distrito ng Las Palomas Market. Sinundan sila nina Jack at Billy, at diretsyong bumulusok sa gitna ng labanan. Inisip ni Jack na ang paghabol sa mga kriminal ang pinakamahusay na hakbang, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinuli si Jack ng mga Mexican officer. Kasabay nito, ibinunyag ni Carp ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Jack. Sa lumalaking pag-aalala tungkol sa kinaroroonan nina Jack at Billy, humingi na sila ng tulong sa isang FBI agent. Sa ibang lugar, makikitang nakakulong si Jack sa Mexican prison. Doon, pinilit ng mga Mexican authorities si Jack na labanan ng isa pang bilanggo. Ngunit nagulat ang lahat nang madaling natalo ni Jack ang kanyang kalaban gamit ang husay sa martial arts. Samantala sa town hall, nang magtanong ang mayor tungkol sa kinaroroonan ni Jack, ipinahayag ni Captain Ramona na nakakulong siya sa Palomas, Mexico. Gayunpaman, sa loob ng kulungan ng Palomas, si Jack ay hindi inaasahang tinambangan ng ilang mga opisyal. Sa gitna ng memorial service para sa mga nasawi mula sa nangyaring insidente kanina, nakatanggap si Captain Ramona ng tawag mula kay Billy na nagudyok sa kanyang agad na kumilos. Sa sumunod na eksena, ipinasa ng mga Palomas officer si Jack kay Meyers. Ibiniti ni Meyers si Jack sa isang pole na puno ng mga electrified wires at tinanong siya tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Naghinala si Meyers na si Jack ay maaaring higit pa sa isang border patrol dahil sa kanyang mga combat skills at sinabing maaaring kabilang siya sa FBI o ibang elite force. Sa kabila ng mga pagbabanta, iginiit ni Jack na isa lamang siyang border patrol agent. Kasabay nito, ginawang hostage ni Billy si Captain Ramona, at dito nabunyag na kabilang sa grupo ni Meyers si Billy. Itinutok ni Meyers ang kanyang baril kay Ramona upang takutin si Jack. Dahil dito,
Ipinagtapat ni Jack ang kanyang tunay na motibo sa likod ng pagtugis kay Meyers. Ang mga drugs ni Meyers ang responsable sa malagim na pagkamatay ng anak na babae ni Jack na si Cassie, ilang buwan na ang nakakaraan. Dahil sa pagdadalamhati sa pagkawala ni Cassie, na 16 na taong gulang pa lamang, determinado si Jack na panagutin si Meyers para sa kanyang mga aksyon. Sa isa pang pagtatangka na takutin si Ramona, inilagay ni Meyers sa panganib ang kanyang tiyuhin na si Emil sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa kargadong tubig. Matapos ikulong sina Jack at Ramona sa isa pang silid, nagawa nilang makatakas at natalo ang traidor na si Billy. Mabilis na kinontak ni Ramona ang Mexican police upang humingi ng backup at umalis na sila upang tugisin si Meyers at kanyang mga tauhan. Sa panahon ng habulan, nagtamo si Ramona ng mga sugat matapos bumangga ang kanyang sinasakyan. Samantala, hinarap ni Jack si Carp, isang mahusay na fighter. Pagkatapos ng isang nakakapagod na labanan, nagawang manalo ni Jack laban kay Carp. Habang isolated, plano na sanang barilin ni Meyers si Jack, ngunit mabilis na ihinagas ni Jack ang isang explosive device sa kanya. Ang device na ito ay kahawig ng isa mula sa unang eksena sa Kabul, Afghanistan, at ang pagsabog nito ang tumapos kay Meyers. Para pasalamatan ang kanyang mga aksyon, humingi ng tawad si Ramona kay Jack. Nagpahayag din ng pagsisisi ang Mexican officer para sa kanyang nagawang pagkakamali sa nakaraan. Habang nagluluksa sa pagkamatay ni Emil, nalaman ni Jack mula kay Ramona na si Emil ay kamag-anak niya at siya ang nagrekomenda sa kanya sa trabaho. Matapos maibahagi ang kanyang nararamdaman, pareho na silang pumunta sa tinutuluyang hotel ni Jack. Doon, natuklasan ni Jack na nawawala ang kanyang alagang kuneho na nagudyok sa 2 pulis na hanapin ito. Ipinagtapat niya kay Ramona na ang kuneho ay pag-aari ng kanyang yumaong anak na babae. Nang mahanap ni Ramona ang kuneho, nagtanong siya tungkol sa pangalan nito. Ang pangalan nito ay Jack Jack at ipinaliwanag ni Jack na sa palagay ng kanyang anak ay nakakatuwa ang pangalang ito. Iminungkahi ni Ramona na bumalik na si Jack sa New Orleans at magsimula muli ng bagong buhay. Sumang-ayon naman dito si Jack at nang tanungin siya ni Ramona tungkol sa kanyang asawa, sumagot lang siya ng oo. Ang moral ng pelikulang The Shepherd ay hindi ko alam, basta malungkot ito. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.